sa 3 shift na tig-8 oras. Sa ganitong setup, sigurado may 22 rondang mobil sa loob ng 24 oras sa lungsod ng Maynila. 10 litrong gasolina ang sagot ng PNP habang 15 litro naman ng gasolina ang sagot noon ng PAGCOR sa kada sasakyan ng Mobile Patrol Unit. Pero dahil ipinatigil ang gasoline augmentation na mula sa PAGCOR, 10 litro na lamang ang laman kada araw ng bawat mobil na may 100 kilometro ang kayang takbuhin o kulang-kulang 6 na oras lamang. Medyo may kakulangan po sa resources sa gasolina. Pero po hindi po kami nawawalan ng na magpatrolya pa rin po sa aming mga nasasakupan. Ang sistemang ipinapatupad ngayon sa mobile unit ng MPD, imbis na walang tigil na ronda, salitan ng pag-ikot at pagtigil ng mga patrol vehicle. Nagkakaroon na lang po kami ng konting pagtitipid at unang-una po yung stationary po hindi na po masyadong kumukonsumo ng gasolina. Sa ngayon, prioridad ng mobile unit ang ikutan at bantayan ang mga tinatawag na high-risk installations tulad ng Malacanang, Embahada ng Amerika, Supreme Court, DFA at Pandacan Oil Depot. Ayon sa pagsalita ng PAGCOR, minarapat nilang itigil muna ang sustento ng gasolina sa MPD dahil sa ulat ng korupsyon sa tunay at dapat na pinaggagamitan nito. Mahigit kalahating milyong piso kada buwan daw kasi ang binabayaran ng PAGCOR sa gasolina ng kanilang mga sasakyan pati na ng MPD. Di raw malinaw kung magkano ang napupunta sa MPD. Sa Mobile Police District ng MPD, ito ang huling hindi na nagamit na resibo. July 1 ang petsa, araw na pinatigil ng PAGCOR ang gasoline augmentation. Nang dalawin namin ang gasolinahan sa PAGCOR kung saan karaniwang nagkakarga ang mga taga-MPD, wala ni isang anino ng mga police car. Sayang din yun, but madadagdagan natin yung ating mga police visibility at pagkukondak ng patrols. Ayon sa PAGCOR, malamang na ibalik ang subsidiya kapag natukoy na nila ang mga karapat-dapat na makatanggap ng gasolina. Michael Pati, Nakatutok, 24 Oras. Naghain ng not guilty plea sa kasong katiwalian si dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos. Kaugnay po yan sa kinansilang National Broadband Network Project sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng korporasyong ZTE ng China. Nakatutok si Maris Umali. Maagang nagsimula ang arraignment sa Sandigan Bayan ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos Sr. sa kanyang graft case kaugnay sa kontrobersyal na $329 million NBN-ZTE broadband deal. Not guilty ang inihaing plea ni Abalos. I have a very confident attitude on this. Alam ko that ultimately I will be cleared. So of course not guilty. You don't want me to go to jail, no? Well, as a lawyer, I know the weight of the evidence against me. Ayon kay Abalos, kulang daw ang ebidensya laban sa kanya. Patunay raw nito ang amended information na idinagdag sa kaso, kaya di natuloy ang arraignment sana noong July. It is a baseless, a brainless, and non-cerebral accusation against our client. This case arose because of a disgruntled and discredited complainant in the person of Joey De Venecia. Matatandang isa si Abalos na COMELEC chairman noon sa mga itinuro ng testigo si June Lozada na nagtulak ng kadudadudang NBN-ZTE deal na kalaunan ay binawi rin ng Arroyo administration. Di raw natatakot si Abalos sa itinayong Truth Commission ng Administrasyong Aquino dahil malinis daw ang konsensya niya. Suportado nga raw niya ang kampanya ni Pinoy laban sa korupsyon. Dumalo sa arraignment ang mga whistleblower na sina Joey De Venecia at June Lozada at ilang madre bilang suporta sa kanila. Kaya biro tuloy ni Abalos. Siguro namimiss niya ako. Hindi ko naman siya namimiss. Of course, we are always praying, but we will always be there as support for the truth to come out. Inaasahan na rin daw ni De Venecia at Lozada na not guilty plea ang sagot ni Abalos. I'm very super mega happy kasi this is the best birthday gift for me today na inaray na si Chairman Abalos, and hopefully the prosecution ay maging masigasig, no, para makulong si Chairman Abalos sa kanyang paggagawa ng katiwalian. Lang naman, katotohanan lang naman ang hinahabol ko rito. And if they're confident that they can hide the truth, and then I guess I cannot take it away from them. Sa September 6, itinakda ng Korte ang pre-trial conference para sa kaso ni Abalos. Iniutos naman ng Korte sa dalawang kampo na isumite ang kanilang pre-trial briefing 10 araw bago mag-September 6. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Hinimok ngayon si Pangulong Noynoy Aquino ng constitutionalist na si Attorney Christian Monsod
na makialam na sa nangyayari sa Hacienda Luisita. Ayon po kay Monsod, dehado raw kasi mga magsasaka sa compromise agreement na nakatakdang isumiti sa Korte Suprema. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa mahigit 10,000 benepisaryo ng Hacienda Luisita, mahigit 7,000 o 70.85% ang lumagda sa compromise agreement. Sa bilang na ito, mahigit 78% ang pinili na manatili ang kanilang shares of stocks sa ilalim ng Stock Distribution Option o SDO. Ang SDO ay ipinatupad noong 1989 bilang pagpapatupad sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Wala pong sapilitan na nangyari. Lahat po yun ay bukal sa loob ng mga tao sa Hacienda. Yun po ang mga legitimate beneficiary ng Hacienda. Matagal na po kasi silang walang trabaho. Since nag-strike po kami, wala na po hanap buhay sa loob ng Hacienda. Ang mahigit 1% o 100 magsasaka na bumoto para sa pamamahagi ng lupa ay makakakuha ng lupa. At ang laki nito, katumbas ng kanilang share sa Hacienda Luisita Incorporated. Ang kabuang ipamamahaging lupa, 1,366 hectares. Bumoto man o hindi sa compromise agreement, ang lahat ng benepisaryo bibigyan ng financial assistance na nagkakahalaga ng kabuang 150 million pesos. Ano man ang makakabuti sa mga nagpahayag ng kanilang desisyon ay dapat pangalagaan at ipatupad ng sang-ayon sa ating batas. Pero ang compromise agreement na ito isusumite sa Korte Suprema. May TRO kasi ang Supreme Court matapos questionin ng pamilya Cojuangco ang order ng Department of Agrarian Reform noong panahon ng Arroyo Administration na ipamahagi na sa Hacienda farmers ang lupa dahil hindi naman nakatulong sa kanila ang SDO. The court will always have the final say. Of course, the court will always take into consideration the provisions of the agreement, what the parties have gone into. Paano na kung ibasura ng Korte Suprema ang compromise agreement? Ang may risk talaga rito, alam mo, Tina, ang malaki yung management sapagkat yung 20 million na parang kasama sa financial package or support na 150 million, mawawala na yon. Hindi mo na pwedeng, ibalik nyo nga kasi hindi tayo inaproban. Kasama rin yon sa compromise agreement. Ang isang paksyon ng mga manggagawa sa Hacienda Luisita maglulunsad daw ng malawakang kilos protesta sa August 18 kung kailan nakatakda ang oral argument sa Korte Suprema. Kaugnay naman ito sa petisyon sa legalidad ng stock distribution option ng Hacienda noong 2008. Buo pa rin ang loob ko o loob namin upang lumaban sa aming karapatan. Usaping pangbansa na itong usapin sa Hacienda Luisita, huwag siyang maghugas kamay. Dumistansya naman sa usapin si Pangulong Aquino na shareholder sa Hacienda. Ang utos daw niya sa DAR, sundin ang batas. Sa DAR, babagsak ang compromise agreement sakaling aprubahan ito ng Korte Suprema. Pero giit ng constitutionalist na si Attorney Christian Monsod, dapat makialam na si Aquino bilang Pangulo. Dehadoan niya kasi ang mga magsasaka sa compromise agreement. Parang pinapipili sila doon sa bulok at sa panis. Dapat sabihin niya, teka muna, social justice ito. Ibig sabihin nun, ang gobyerno ay nasa panig ng mahihirap. Nakakalimutan yata niya. Hindi siya Cojuangco, presidente siya. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.